I believe the Holy Spirit is moving and starting to speak to us. Kinakausap tayo ng Panginoon at pinaprepare ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin para mas madali nating maintindihan yung salita niya. Tatanggipin natin ngayon. Amen? Dahil sa lamig ng aircon ngayon, pakisabi sa tabi, walang matutulog. Nalapitan ko po mamaya yung matutulog. Kita ko po kasi lahat. Amen? So, praise God, no? Every time po, ako po ay makakapunta rito sa New Life Antipolo. Talagang isa sa inaabangan ko yung worship natin dito, atmosphere. Ang lakas makabata. At si John talaga. Amen. Basahin natin ang Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Are you ready for the word this morning? Amen. Say amen. 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 So, let's start reading the word of God from Colossians chapter 2, verse 6 to 7. It says there that, "And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then, your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness." Amen? Can we suddenly close our eyes and hilingin mo tayo ng wisdom sa Panginoon? Lord, just bless us, and we thank you, Lord God, for this Sunday, Panginoon. Lord, as we continue to learn from your word, speak to us, Holy Spirit. We welcome you in this place, Lord God. Give us wisdom para pamaintindihan namin yung aming pong pag-uusapan at may pamuhay po namin sa salita mo sa buhay namin sa mga darating pong mga araw. Maraming pong salamat in Jesus' name. Amen. Amen. So, kunin ho natin yung tatlong nakita natin na salita dito ho sa verse na unang binasa natin, which is yung continue. Say the word continue. Pakisabi po, continue. Continue, grow, build. Continue, grow, build. So, si Apostle Paul po was teaching and preaching the Word of God doon sa mga Christians sa Colossus, wherein he wants them to thrive. He wants them to flourish. He wants them to grow strong doon sa pananampalataya ho nila. Now, itong tatlong verb na to, itong continue, grow, and build, when we combine them, kung pagsasamahin po natin itong tatlong salitang ito, it will result doon sa salitang thrive. Thrive. Okay? Pakisabi po, thrive. Thrive. Ano ba itong thrive? It means it is another level of growth. I believe lahat po tayo rito ay may hangarin na lumago ang buhay natin. Sa anumang area, lalo na sa ating spiritual life, gusto natin lumago. Sa ating mga pamilya, relationship, sa ating negosyo, sa ating trabaho, gusto nating lumago. Now, yun nga, yung continue, grow, build, when we combine these words, it will create the word thrive, another level of growth. Paano? Sabi ni Paul sa verse 7, "Then your faith will grow strong," or then your faith will thrive in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Alam niyo po, last Friday, when Pastor Hannah requested me to do the preaching today, no, and she was asking me, "Kuya, share about starting up the new year." Okay? So, I'm very excited dahil I believe that merong word si Lord para sa atin na panghahawakan natin for the rest of 2026. And when I'm driving, I pray to the Lord, ano ba yung word na pwede mong ibigay sa akin so that I can share it to the brothers and sisters dito ho sa New Life Antipolo. And God immediately answered and responded to me. Why not to give the word yung thrive? Okay? This 2026, as you will start your 2026, start this year with the word thrive. Pag pinag-uusapan ng thrive, it means flourishing. Sino rito gusto mag-flourish? It means powerful growth. Okay? It means exponential growth. It means growing strong. Sabi ko, Lord, ano ba yung isang area? Of course, si Lord mas concerned doon sa ating spiritual life na mag-grow tayo.
But secondary na lang po kasi yung thriving when it comes to our financial, to our business, or to our work. Amen? Pagpapalain po ni Lord yan. Pero ang gustong ipauna ng Diyos sa atin is mag-flourish tayo when it comes in relating to Him. When it comes in working for the kingdom. However, I'm far more concerned din po doon sa thriving when it comes sa ginagawa nating merong eternal impact. Bakit po? Ang promise ni Lord, ang resulta nito, when we will grow, when we have this powerful growth doon sa paglilingkod natin sa Panginoon, ang epekto nito sa buhay natin is yung overflowing with thankfulness. Nag-uumapaw na pasasalamat na even though may mga testing, may mga trials, even though hindi pa natin nakikita yung mga bagay na pinagpe-pray natin, nag-o-overflow na sa buhay natin yung thank you, Lord. Diba? Thank you, God. Why? Because nagkakaroon tayo ng growth exponential. And if we want to thrive, we should be, or we must, number one, continue to trust the Lord. Amen? Walang bibitaw. At sabi sa katabi, walang bibitaw. Yan. Magpatuloy magtiwala sa Diyos. Number two, grow in faith in the Lord. Laging umattend ng church, magbasa ng Bible, mag-pray, makipag-fellowship because ito yung paraan para tayo ay mag-grow in faith in the Lord. Number three, build our anchor in the Lord. Amen? Wala tayong ibang sasandalan kundi ang ating Panginoon. Why? Because we believe that our God, our Lord Jesus, is unshakable. Amen? Kasi gusto ko pong dalhin sa inyo ang title na pag-usapan natin ngayon is Unshaking in Christ. Unshaken in Christ. And this mindset or mentality, ang maganda po nating baunin when we want to start, or when we want to have a fresh start this 2026. Mga kapatid, ang goal ko lang po ngayong umagang ito ay simple. That every one of you, including me, every one of us, this 2026, ay lumago, will grow strong, will thrive. Sa paano paraan? By anchoring our hope, by anchoring our faith in our Lord Jesus Christ as our life foundation. Amen? Amen? So, basahin ho natin, pag-aralan ho natin yung sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15. May istorya po kasi dito why Paul was preaching about sa mga Christians before. Ang sinasabi ng 1 Corinthians 15, Paul started to preach about the resurrection of Jesus from the dead. Okay? Resurrection of Jesus from the dead. So, ang goal niya, ni Apostle Paul, ay turuan ang mga Christians about sa foundation ng kanilang faith. Amen? Turuan ng mga Christian, katulad natin, about sa kanilang foundation ng kanilang pananampalataya. Gustong ipaintindi ni Paul sa mga Christian that time, at doon sa mga not yet Christian na nakikinig that time, na legit, na merong buhay na naghihintay after dito sa mundo. Totoo yun. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin, pinayagan ni God na dumaan sa kamatayan ang kanyang kaisa-isang anak ng ating Panginoong Yesus, hindi po para i-flex sa mga tao, hindi para ipakita sa mga tao kung gaano sila ka-powerful. Hindi lang para ipakita sa tao na God sila, hindi po. But merong purpose na kailangang ma-fulfill. Merong goal na kailangang matupad. Ano ang purpose? Iligtas ang tao. That's why namatay ang Diyos, namatay si Christ sa cross. Iligtas ang tao. Ano ang goal? Ang goal po is talunin ang isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Ano ang hindi kayang gawin ng tao? Talunin ang kamatayan. Amen. Iyon yung hindi natin kayang gawin na ginawa ng Diyos. Then when Jesus resurrected from the dead after 3 days, pinatunayan niya ang dalawang bagay. Number one, hindi makakaporma ang kamatayan kay Jesus. Amen. Ibig sabihin,
Hindi makakaporma ang temporal na bagay. Kasi yung buhay natin ay temporal lang dito sa mundo. Okay, ang kamatayan ay temporal lang. Now, kaya nga sinabi ni Paul in 1 Corinthians chapter 15, verse 55, sabi niya doon, "Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?" Di ba? Kasi natinalo ni Christ yung kamatayan sa cross. Number two, number two na pinatunayan ng Panginoon, yung resurrection niya is na mayroong buhay na walang hanggan kay Jesus. That if you are right now nandito sa church, that parang ano ba ang magiging buhay ko in the future? You know what? If you will stay and remain with the Lord, amen, merong buhay na walang hanggan na nag-aantay. Ibig sabihin ho nun, merong eternity. At itong dalawang bagay po na ito, na kailangang sangkap, itong dalawang bagay ito ay kailangang sangkap para makapag-build tayo ng isang matibay na foundation kay Christ. Mga kapatid, napaka-importante na alam natin na meron tayong matibay na pundasyon kung ikaw ay na kay Jesus na. Pag-usapan natin ang salitang temporal at eternal. Ano ba ang ibig sabihin nito? Meron po daw dalawang bagay sa mundo ang kailangang mas. Pakisabi po, mas. Ang kailangang mas paglaanan mo ng oras. Number one, mamimili ka kung ito daw ay temporal or yung mga temporary things. Ito yung trabaho, pag-aaral, relasyon, negosyo, etc. Okay? Ito ba yung mas na pinaglalaanan mo ng oras, mga temporary things? Yung tatlong P. Number one, position, power, at pera. Di ba? Tayo ba, ito, mas inuubos ba nito ang ating oras? Or yung eternal things or eternal na mga bagay? Ang mga eternal mong mga bagay, ito po ang mga gawain na may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Now, whatever or wherever you are, if you are a student right now, or nagtatrabaho ka, yung mga ginagawa natin, kung gusto mong magkaroon ng eternal impact, kailangan i-involve natin ang Diyos sa mga ginagawa po natin. Ang tanong po ngayong umaga para sa lahat, paano, saan, at kanino mo mas ginagamit ang oras mo araw-araw? Paano, saan, at kanino mo mas ginagamit ang oras mo sa araw-araw? Kasi po, mga kapatid, ang sabi ni Paul, ang bawat oras at lakas na nilalaan natin sa mga eternal na gawain ay hindi nasasayang. Amen po ba doon? Ay hindi nasasayang. Lahat ng ginagawa mo na para sa Diyos ay hindi nasasayang. Pag sinabi pong para sa Diyos, it means ang sentro or pundasyon dapat ng lahat ng ginagawa natin sa buhay ay si Jesus. Are you getting this? Anong ibig sabihin nito? Hindi ka lang nag-aaral. Kaya si docents po ng mga estudyante. Students. Take it. Students, lahat ng mga estudyante. Hear me this. Alam niyo ba bakit kayo nasa campus, nasa eskwelahan? Hindi lang po kayo nag-aaral para maging academic achiever. Hindi ka lang nandun sa campus para maging magaling at matalino. Nandun ka for a very divine purpose. Nandun ka para gamitin ng Diyos, amen, sa mga buhay ng mga kaklase mo. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho, hindi ka lang nagtatrabaho para lang kumita ng pera. But nandun ka sa trabaho mo yun kasi ang puso mo na gumagawa ka ng mga ways, na meron kang puso na gumagawa ng mga ways para ma-share si Jesus sa kanila. Hindi ka lang nagpapalaki ng mga anak kung ikaw ay isang magulang. But you are encouraging your kids, no? Na i-share ang buhay nila o ibigay ang buhay nila kay Jesus. Amen? Hindi ka lang naglilingkod para sa ilan. Hindi ka naglilingkod dahil personal interest mo lang, dahil wala kang magawa sa bahay, kaya ka nandito sa church, no? Hindi ka nagka-campus ministry para sumikat at maging vlogger. May mga vlogger po ba nito? Ano? Ako lang. Hindi ka nagka-campus ministry para maging vlogger o para maging heartthrob.
Okay? Hindi ka nag-join sa music team para lang maging sikat sa church. In other words, mga kapatid, kung ang lahat ng ginagawa mo sa buhay ay kasama si Lord, para kay Lord, at dahil kay Lord, ang sabi ng Bible, hindi nasasayang ang ginagawa mo. Amen. Kung hindi nasasayang ang ginagawa mo, ibig sabihin, meron kang value. Amen. So huwag kang nakikinig sa sinasabi ng mundo na wala kang value. Because when you are working with the Lord, hindi nasasayang ang ginagawa mo. Then, after sinabi ni Paul yon, sinulat niya yung verse 58. Ang sabi ni Paul, therefore, say the word therefore. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Wala pong sentence kagad or conversation na nagsisimula sa therefore. Tama, di ba? Oy, Mare, kumusta? Therefore. Walang ganon. Di ba? Kundi, bakit po sinabing therefore? Kaya may therefore dito sa verse na to. Ibig sabihin po, merong konklusyon na nabuo mula sa information na nanggaling sa previous story. Ibig sabihin, may naganap. Kaya nasabi ni Paul na therefore. Ngayon, ano yung naganap? Kunin natin yung dalawang salita na sinabi ni Paul dito. Stand firm. Okay? At yung pangalawa, let nothing move you. Okay? Stand firm. Let nothing move you. Itong dalawang ito po ay nagpapakita naman na doon sa previous story ni Paul, nagpapakita lamang na merong posibleng naganap na shakings, na merong posibleng nagaganap na shaking sa buhay ng mga Christians before. Kaya sinabi ni Paul, therefore, stand firm. Let nothing move you. Okay? Amen? Ano yung sineshake? Ano yung sineshake? Noong time na yun. Pakisabi sa katabi. Faith. Faith. So nagkakaroon ho ng shakings ng faith ng mga Christians before. And until now, marami ding mangyayari na sineshake ang faith natin. Now, nag-recommend si Paul. Ang recommendation ni Paul is this. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Amen. Always give yourself fully to the work of the Lord, because one way of strengthening our faith para mapalakas yung ating pananampalataya is by fully obeying the Lord. Fully obeying the Lord. Tama po. Every time you obey the Lord, you are deepening your roots. Every time na pagsunod natin sa Panginoon, isang metrong tulak yan. Okay? Deepening our roots sa ating Panginoon. Nagpapatibay ng ating pundasyon. Bakit po? Kasi kapag si Jesus ang foundation mo, dumating man yung mga shakings, ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo kay Lord, na para kay Lord, ang lahat ng ginagawa mong bagay na merong eternal impact, pag dumating ang mga shakings, yun yung matitira. Yun yung matitira. Yun yung matitirang nakatayo. At yung mga bagay na temporary, yung mga bagay na temporal, yun yung mawawala at masasayang. Amen. Amen po. Kasi mga kapatid, kasama po sa pagsunod natin sa ating Panginoon, ang suffering, kasama po sa pagiging Kristiyano, ang pain, kasama po ang persecution. Pero praise God, hindi tinapos ni Lord yung praise na yun eh. Ang pagsunod din kay Lord po ay mayroong blessings. Ang pagsunod kay Lord ay mayroong breakthrough. Pero meron ding breakings. May blessings, may breakthrough, pero may breakings. And I want to encourage you po, if you're that person right now, Pastor, nandun ako sa breakings eh. Nandun ako sa shakings. Currently, I want to encourage you, hindi po porkit may breaking sa buhay mo ngayon, ay ang ending niyan is brokenness. Hindi po. Sometimes, God will allow breakings not to break you, but to bend you. Amen. Sometimes God allows breaking not only to bend you, but to bless you. Sometimes, ang blessing ni Lord nasa form ng luha.
sometimes ang blessings ni Lord ay nandoon sa breaking. So mga kapatid, gusto ko lang na bigyan diin dito po, no, na kahit Christian ka na kahit follower ka na ng Jesus, na kahit tumutulong ka sa church, na kahit nandito tayo sa church, ay hindi pa rin tayo exempted sa mga testing and shakings ng buhay. Pare-parehas po tayo. Amen? Kahit sabihin mo na kasama mo si Jesus in your boat, wala nang shakings or bagyo na magaganap. Hindi po. Remember Luke chapter 8 verse 22? Nung si Jesus ay kasama ng mga disciples doon sa boat, natutulog ko si Jesus, no? Then Jesus stopped the storms. Amen? May shakings pa rin po eh. Meron pa rin mga bagyo sa buhay. And maybe, mga kapatid, there are some of you right now are in the middle of that storms. Yung sinasabi mo ngayon, Pastor, nandun ako mismo sa gitna ng bagyo. Maybe you are having these storms sa marriage, no? Na madalas kayong magtalo, madalas kayong mag-away ng inyong asawa dahil meron kayong mga hindi pinagkakasunduan. Maybe may mga storms sa kalusugan that you are suffering or enduring health issues right now. Maybe some of you are in the middle of bagyo sa trabaho or negosyo na parang hindi mo makita kung lalago ba ito o hindi. Or maybe you're the person right now that you are having this storm in your relationship kay Jesus. Yung tipong pabitaw ka na sa ministry. Yung tipong palayo ka na kay Lord. You know what, mga kapatid? Napakaraming uri ng bagyo ang pwedeng dumaan o masalubong mo. Amen? But those storms are necessary. Kailangan natin yun. For us or for you to realize kung sino ka talaga sa harap ng bagyo. May mga storms na dumarap hindi para tayo i-break. But para ma-realize natin kung sino ba tayo sa harapan ng bagyong ito. Are we standing on the temporary things or eternal things? Sa totoo lang po, no, yung mga storms sa buhay natin will only reveal kung saan foundation ba tayo nakatayo. Amen. Ang pundasyon mo ba ay nakatayo sa buhangin, temporary things, or ikaw yung may wisdom na nagtayo ng kanyang foundation sa isang matibay na bato or eternal things? Pero alam niyo po, no, kung merong mga storms na kayang makita ng ating mga mata, meron ding mga storms na hindi natin nakikita. These are internal storms. Pakisabi nyo nga po, internal storms. May mga internal storms. Ito yung hindi mo kita sa katabi mo. Yung tipong nakikita mo yung katabi mo, pa-smile lang, di ba? Praise the Lord lang. Pero deep inside, may pinagdadaanan. Deep inside, dumadaan pala sa matinding bagyo. Internal storms. Maybe some of you are, yes, they are praising God, serving the Lord, and yet you're experiencing anxiety and depression. Maybe some of you are experiencing fear for their future. Some of you are having this pain in your hearts because of a very bad experiences na nangyari sa buhay. Maybe there's some of you this morning that you have grudges, meron kang galit, meron kang unforgiveness because of hate. Ito po yung mga halimbawa ng mga bagyo na hindi natin nakikita. That's why, mga kapatid, sa lahat po ng mga ito, sinasabi ng Panginoon sa atin ngayong umaga na napaka-importante dapat na meron tayong buhay na pananampalataya sa buhay na Diyos na sinasamba natin. Amen. Church, kapag may shakings na nagaganap, ang unang target niyan, tandaan mo, faith. Faith mo. Bakit? Because kung meron mang bagay sa mundo na makapagpapalugod sa Diyos, kung meron mang bagay sa mundo na makapagpapagalaw sa Diyos, walang iba kundi yung faith ng isang tao. Amen? Yung faith natin. That's why kaya tayo nagpe-pray because we have this faith. Kaya sumasagot ang Diyos sa mga prayers, sa mga panalangin natin because we have this faith. Kaya piliin natin na magkaroon ng faith sa Diyos. Hebrew 11 verse 6, ang sabi dito, and it is impossible to please God without faith.
Pastor, umaatid naman ako ng church. Pastor, nasa cell group naman ako. Pastor, yung nanay ko naman, Christian. But without faith, you cannot please God. When we talk about the word pleasing God, it means more beyond loving, obeying, or respecting the authority of God. In other words, we cannot tell people that we love God. Hindi natin pwede sabihin sa tao na mahal natin ang Diyos if hindi natin siya kaya pagtiwalaan. If hindi natin siya kayang i-trust. Amen. So kapag po may shakings, mga kapatid, ang kailangan kagad natin i-check is yung faith natin. If you know and believe, alam mo sa sarili mo that Jesus is your firm foundation, no need to check yung foundation kasi alam mo si Jesus, wala na makakatalo dyan eh. Wala na makakatalo sa Diyos natin. Ang i-check is yung laman ng puso ng taong nakatungtong doon sa pundasyon. I-check natin ang puso natin, ang pananampalataya natin kung tama. I-check natin yung faith natin. Mga kapatid, kailangan natin matutong magtiwala sa Diyos. Amen? We need our faith to grow, mag-thrive. Para isang araw, kapag dumating ang pinakamalakas na shakings sa iyong buhay, hindi ka magigiba, hindi ka babagsak, hindi ka magbabackslide. Kasi kung meron mang isang bagay na gustong nakawin ng demonyo sa iyo, is yung mawalan ka ng tiwala sa Diyos. Kay Jesus, minsan mabebend ka talaga, pero hindi ka masisira. Kay Jesus, minsan luluhod ka talaga, pero hindi ka masisira. Amen? Amen. Palakpakan natin sa Lord once again. Praise God, Lord. Salamat po sa pagkamo. In Psalm chapter 125 verse 1, sinabi rito nung author ng book na to that those who trust in the Lord are like Mount Zion, sabi ni David. Those who trust. Amen. That's why those, ibig sabihin, may mga taong hindi magtatrust kay Lord. But sinabi ni David dito, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. Kung pag-aalaman po natin sa Bible, pag sinabing Mount Zion, it means it is a powerful symbol of God's dwelling place. Yung presence ni Lord. Amen. At alam po natin na ang mga taong namumuhay na kasama ang Diyos, sila yung mga taong hindi mo kayang wasakin. Kaya nagkakwento kami ni Kuya Arnel, sasabi sa kanya, ano mo natitiis, no? Natitiis, Bulacan, Antipolo, Bulacan, no? So, sinanay nila sarili nila yun dahil yun ang puso nilang maglingkod sa Diyos. Mahirap man, magastos man, but they're keeping their commitment sa Panginoon. Alam nila, no? Alam nila ang kahalagahan ng dwelling place ng ating Diyos. Dumaan man sila sa apoy, hindi sila masusunog. Yun yung mga taong may tiwala sa Diyos. Dumaan man sila sa napakatinding bagyo, hindi sila masisira. Sila yung mga taong tumatagal. Pakitan lang nga po yung mga katabi mo. Yan. Tatagal ba yan? Amen. Praise God. Praise God. Pakisabi, tatagal tayo. Pakitabi ng balikat, tatagal tayo. Tatagal tayo. Amen. 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 Sila yung mga taong tumatagal. Mga kapatid, ako po ay naniniwala kung bakit ang New Life Antipolo ay nakaabot sa... Pastor, ilang taon na kayo? 12. 12, praise God. Okay? Yung first year pa natin dito, parang... ano pa yun? Ano bang ano yun? Parang... Popogi pa tayo, di ba? Mas parang pumogi lang ngayon, di ba? So, yung praise God, no? Naniniwala ko kung bakit ang New Life Antipolo ay nakaabot ng 12 years. Ganitong katagal, no? Ang New Life Antipolo ay nakatagal ng paglilingkod dahil po sa mga pusong faithful sa Diyos. Yung mga taong nauna sa atin, yung puso nila ay napaka-faithful at yung mga taong hanggang ngayon ay nandito, napaka-faithful nila sa Diyos. Magmula sa inyong pastora, sa mga elders, at sa mga workers, naniniwala po ako kung bakit nakakatagal ang church. Ito ay dahil sa kanilang pananampalataya na pinalilipad everyday papuntang langit. Amen. Mga kapatid, kung wala tayong faith, mahirap makasurvive sa buhay. So, totoo lang. Amen. Isang katotohanan, may Diyos ka man sa buhay mo o wala. No? Meron ka bang Diyos sa buhay mo o wala?
merong problemang darating. Amen? Amen? Kaya ang tanong, anong gusto mo? Harapin ang problema na kasama ang Diyos or harapin ang problema na walang Diyos? Mamili ka. Kasi po ako, mas gugustuhin kong dumaan sa problema na may Diyos. Bakit po? Dahil kung sa mga temporal na bagay lang ako tutungtong, mauubos. Yung mga tao na akala mong sinandalan mo, iiwan ka rin yan. Amen? Dahil lahat ng bagay na temporal ay naglalaho. Kaya doon na ako sa isang Diyos na hindi nang iiwan sa ere. Amen. Amen. Hindi po tayo makakapili ng problemang darating sa buhay natin. How I wish na kaya nating piliin yung bagyo na dumadaan sa buhay natin. How I wish na pwede natin sabihin kay God, God, tama na! Okay, yung bagyo na dumadaan sa akin, pang December na January pa lang ngayon. Di ba? Hindi natin kaya piliin ang bagyo na dadaan sa buhay natin, pero kaya mong pumili ng Diyos na paniniwalaan. Kaya mong pumili ng Diyos na sasandalan. Nakakita na po ba kayo ng bahay na nagreklamo? Na lumilipat ng lugar pag may bagyo? Pre, masyadong malakas ang bagyo, distress tayo. Akit tayo sa Antipolo. Yung bahay lumilipat. Wala pang ganun, di ba? I wish. Pero hindi tayo makakapili ng problemang dadating sa ating buhay. Pero makakapili po tayo ng Diyos na ating tatawagan, pagtitiwalaan at sasandalan. Amen? Do not allow your circumstances to limit your perspective about God. Ano ibig sabihin nito? Huwag mong payagan na makaapekto kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan mo ngayon, doon sa vision, doon sa patingin mo about kay God. Lagi mong piliin, lagi mong isipin na mas malaki ang Diyos na meron ka kesa sa problema na nasa iyong isip. Always train yourself to magnify God. Amen? I-magnify natin si Lord in every difficult circumstances. Hindi porkit malaki ang problema, ay lumiliit na ang tingin mo sa Diyos. Hindi porkit napakatindi ng problema, napakalakas ng problema, ay lumiliit na, humihina na ang tingin mo sa Diyos. Ang sabi ng Bible, learn to magnify the Lord in every circumstances. Magnify. Meron nga ako isang kanta na nakita, I want to share this lyrics. Ang sabi dito, kakatahin mo na lang din. Sabi dito, I won't bow to idols, I'll stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I'll rejoice cause you're there too. I won't be formed by feelings, I hold fast to what is true. If the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. Cause death is just the doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I'll join you when you rise. And when you return in glory, with all the angels and the saints, my heart will still be singing, my song will be the same. Oh, Christ be magnified. Diba? Ang tindi nitong sinabi nung, ang tindi ng word na to. Na in every circumstances, in every testing, in every shakings, magnify the Lord. Sabi ni David in Psalm chapter 34 verse 3, Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Bigyan ko po kayo isang illustration about magnifying the Lord. Nakagamit na po ba kayo ng magnifying glass? Amen, na nag-aaral tayo, di ba? Nung magnifying glass po, tinapat mo sa langgam. Ano nangyari sa langgam? Same pa rin po yung langgam. Hindi po siya lumaki, literal. Pero, lumaki yung tingin mo. Amen? Same thing with this. Pag sinabi ni God na i-magnify natin siya, yung tingin natin sa Diyos ay lumalaki kesa doon sa sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon. Kung nakikita mo na wala kang, how to magnify? Kung nakikita mo na parang walang-wala ka ngayon, ubos ka ngayon. Sabi ng Lord, magnify the Lord. Magnify the Lord, not si Lord ang iyong provider. Magpo-provide si Lord para sa akin. Kung nararamdaman mo na nakakaramdam ka ngayon ng matinding takot, magnify Jesus, na siya yung protector mo.
Kung nakakaramdam ka ngayon o nasa kagitna ka ngayon ng isang matinding karamdaman, magnify Jesus as your great healer. Mga kapatid, huwag nating hayaan na maapektuhan ng ating mga pinagdadaanan yung Diyos na iyong pinaniniwalaan. Pakisabi sa katabi po, magnify mo si Lord. Bakit po? Bakit po natin kailangan magnify si God? Kasi, mga kapatid, hindi mo maiiwasan ang mga trials. In fact, kailangan natin yung mga trials na yan. Kasi po, ang tunay na faith, listen to this, ang tunay na faith po ay hindi lalago kung lahat ng parte ng buhay natin ay maganda. Amen? Hindi lalago kung lahat maganda. Sobrang ganda. Maganda. Hindi po eh. Sometimes kailangan natin nakakita ng mga trials na experience, ng mga bagyo sa buhay natin para lumago ang ating pananampalataya. Hindi lalago ang faith kung lahat ng mga sagot sa iyong mga prayers ay kitang-kita mo at nahahawakan mo na. Kailangan mo ng mananampalataya. Na kahit hindi ka pa magaling ngayon, naniniwala ka na magaling ka na. Nagagaling ka. Ang tunay na faith ay yung naniniwala ka sa Diyos na kahit ang lahat ng bagay sa harapan mo ay parang malabo, naniniwala ka pa rin sa Diyos na tutugunin niya ang kanyang pangako. Ang tunay na pananampalataya ay yung nagpapatuloy ka pa rin sa paglilingkod kahit marami ka pa rin basher. Sila pa rito may mga basher. Pa-church pa, pero kung magsalita naman. Pa-church pa, pero kuripot naman. Papatuloy pa rin maglingkod kahit may mga passions. Ang tunay na pananampalataya ay yung naniniwala ka sa Diyos na magaling ka na kahit wala pa yung healing. Ang tunay na pananampalataya is yung kahit pagod na pagod ka na sa paglilingkod, naniniwala ka pa rin na kahit kailan hindi ka pababayaan ng Diyos. In fact, yung iba sa atin dito ay talagang malapit na dumating sa punto na bibitaw ka na sa Lord. Dahil sa laki at dami ng iyong mga problema. Pero you know what mga kapatid? Pag dumating tayo sa punto na yon na parang pabitiw na tayo, isa lang po ang pakiusap ko sa inyo. Huwag mong talikuran si Lord. Huwag mong iwanan si Lord. Stand firm. Let nothing move you. January 2026 po is the best month to start, to have this fresh start. Start serving the Lord. Kung alam mo na meron kang maiaambag dito sa church, gawin natin. Hindi po hadlang ang edad, hindi po hadlang ang kalagayan to serve the Lord. Start serving the Lord. Start doing business na kasama si Lord. Start to be an employee na kasama si Jesus. Start to make your own family na kasama si Lord. Start with the Lord this 2026. Pagsabi sa katabi ulit, stand firm. Pag stand firm ho, pag ganyan, pag tinulak ka, amen, dapat hindi ka na, diba? Try ho natin kasi pag nakatayo kang ganyan, tinulak ka, bubuhal ka. Ang requirements ni Lord, ibaba natin yung ego natin. Ibaba natin yung yabang natin. Stay humble for the Lord. Ibaba natin. So that maging firm tayo. Question, yung faith mo ba ay kaya nang mag-endure kapag may storms? Yung faith mo ngayon ba ay kaya mag-endure kapag may storms? Ang sabi po ni Paul, let nothing move you. Kung may mga sisimulan ka ngayon 2026 that will glorify and honor God, ang sabi ni Paul, let nothing move you. Huwag kang papatinag. Amen? Huwag kang magpapaistorbo. Huwag kang magpapatinaw, huwag kang magpapaistorbo, huwag kang gagalaw! Wala. Remember Jesus when He was on the cross? Si Jesus po, ang sabi, ang dami ng babas sa Kanya. O talagang ikaw ay Diyos, ba't hindi ka bumaba dyan? O ikaw ay talagang makapangyarihan, ba't hindi ka bumaba dyan? Di ba? Kasi si Jesus, minamak siya ng mga tao, no? Ayun, imagine na si Jesus bumaba, di ba? Ang sinasabi mo, nagbabatukan yung mga tao. Hindi po ginawa ni Jesus yun eh. He remained on the purpose, nandoon siya sa goal. Amen? Imagine nyo, kung bumaba si Jesus doon, wala tayong kaltasan.
But He remained on the cross because of a very special purpose. Sabi ng Mark 15:29-30, those who passed by her hurled insults at Him, shaking their heads and saying, "So, you who are going to destroy the temple and build in 3 days, come down from the cross and save yourself." Jesus did not go down because He wants you to go up. Ito po yung gusto ko makita nyo, no? Si Jesus po, hindi siya bumaba. Bakit? Dahil gusto kanyang mapunta sa langit. Amen. Kung bumaba si Jesus sa cross, sure ball, wala tayong kaligtasan. Wala tayo dito ngayon. Wala tayong peace sa buhay natin. But praise God, si Jesus all that time was in the mission of defeating death so that magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. What's the lesson here, mga kapatid? Even may mga insults, even may mga bashers ka ngayon sa paligid mo, huwag kang hihinto sa paglilingkod sa Diyos. Let nothing move you. Huwag kang papaistorbo. Amen. Pakisabi rin sa katabi, huwag kang papaistorbo. Kailangan niyo po si Nehemiah. Si Nehemiah po, aware po kayo sa pangalan ng Nehemiah. Siya po yung naghati nung Jordan River. Hati. Hindi, no? Tinetas ko lang po kayo. Si Nehemiah yung kumain ng masanas. Hindi po siya yun, no? Si Nehemiah po ay isang worker that he became a prophet. Si Nehemiah po, he was a cup-bearer. Ibig sabihin, nagtatrabaho siya o empleyado siya sa isang kingdom, no? Na ang trabaho po niya ay cup-bearer, working in a king's place. Ganda po ng istorya, no? Makinig po kayo. No? He has this great faith kay God, magpatindi ang kanyang foundation kay God. Then, nung mabalitaan niya po na nasira ang Jerusalem Wall, there was a strong conviction sa kanyang puso na para gawin yung Jerusalem Wall. So, ang sabi niya, hindi ako papayag na manatiling sira yung Jerusalem Wall na yon. So, ang ginawa po niya, nag-file siya ng VL. Nag-file siya ng leave. Okay? At pinayagan naman siya ng kanyang boss. No? At hindi lang yun, kung babasahin niyo ng Bible, pinadalhan pa siya ng escort. Kumbaga sa panahon natin ngayon, o sige, pumunta ka doon sa Jerusalem, eto ang HPG, magpa-escort ka dyan. Para po, hindi siya matraffic sa papuntang Jerusalem, no? Pero you know what, pagdating niya sa Jerusalem Wall, ang ginawa po niya is this: he immediately did the site inspection, tinignan niya yung lugar, he found out na talagang medyo malaking trabaho ang kinakailangan. Nagpatawag po siya ng meeting, construction coordination meeting, para i-delegate yung mga trabaho doon sa mga kasama niyang workers. And now, nung malapit nang matapos yung wall, yung ginagawa nila yung wall at malapit nang matapos, dumating ulit yung mga bashers. May mga bashers sa Nehemiah na ang pangalan ho ay Sanballat, Tobiah, and Geshem. Itong tatlong ito, walang ginawa kundi asarin, walang ginawa kundi distract. Itong si Nehemiah, hindi matibay yung wall nyo, mas matibay pa itong wall na namin. Laging gano'n. Kinu-continuous nila na i-mock, na i-distract itong si Nehemiah. Now, they started bashing Nehemiah, no? Nag-post sila sa kanilang Instagram, nag-post sila sa kanilang Facebook, na, oy, yung ginagawa yung wall, sobrang hina niyan. Hashtag, di yan tatagal. Mga ganon. Kaya nyo lang naman gawin yung mga di ba? Kaya nyo lang naman pala ginagawa yan kasi balak nung magkaroon ng rebellion sa Persian king. Ganun yung sinasabi ng mga bashers niya. Pero you know what? Sabi ng Nehemiah chapter 6 verse 2, sabi dito, no? Sanballat and Geshem sent me this message. Come, let us meet together in one villages on the plain of Ono, but they were scheming to harm me. Alam niyo po, doon sa kakabash nitong mga tatlong bashers na to kay Nehemiah, hindi ho nagpatinag si Nehemiah. He keep focus doon sa goal niya to finish what God planted in his heart. Yung rectification ng Jerusalem Wall, yun yung inutos ng Panginoon sa kanya. And he was considering those thing a great work for the Lord. Ang question ko po ngayon sa inyo lahat, ano yung great work mo for the Lord na ginagawa mo sa Diyos? Ano yung masasabi natin, great work mo for the Lord? Yung mga bashers niya po, hindi talaga patigil. Ang kukulit, they keep sending Nehemiah PMs, FB, and telling him, boss, no? Mukhang may problema tayo dyan sa project mo.
pwede ka ba namin imbitahan dito sa sa kapihan? Magkita tayo dito sa Coffee Project, okay? Dito sa All Home, malapit sa Nehemiah has his discernment. Buti na lang kay si Nehemiah po, meron siyang discernment. Dahil lagi siyang babad sa Word ni God, dahil lagi siyang babad sa presence ni Lord, nagkaroon siya ng discernment at wisdom. Alam niya, bakit magsesend ng message sa akin itong mga bashers ko? Iimbitahin ako dito sa coffee shop. Alam niya na hindi naman nagpo-coffee shop itong mga ito eh. Alam niya siguro, natira-doon ko ng 3-in-1 sa patay. Everything na, nandun sila, no? Nagkaroon siya ng discernment. So, ang sinabi ni Nehemiah is this. With all this distraction, ang ganda ng reply ni Nehemiah. Ang sabi ni Nehemiah, chapter 6, verse 3. Basahin po natin. So, sabi dito, so I reply by sending this message to them. I am engaged. Sabi niyo nga po, I am engaged. I am engaged in a great work so I can come. Why should I stop working to come and meet with you? So, ang ganda ng sinabi ni Nehemiah dito that I am engaged for a great work for God. Big word to. Engaging in a great work for God. Masyadong malaki at importante itong pinapagawa sa akin ni Lord. Bakit ako magpapadistract? Pwede mo sabihin sa sarili mo, masyadong malaki at importante ang pinagagawa sa akin ni Lord this 2026. Bakit ako absent? May mga prayers ako na kailangan masagot this 2026. Hindi ako magpapadistract. Amen? I am engaged in the work, in a great work. Kailangan kong tulungan si Pastora this 2026. Kailangan kong tulungan ng church this 2026. Hindi ko sila iiwan sa ere. Bakit? I am engaged in a great work. Importante yung pinapagawa ni Lord sa akin this 2026 sa campus namin. Importante yung pinapagawa ni Lord sa akin doon sa opisina namin. Why? Because it is a great work. Nehemiah was seemingly telling doon sa mga bashers niya na kahit anong gawin yung pangbabash, na kahit anong gawin yung distraction, na kahit anong gawin yung shakings, hindi ko iiwan yung ginagawa ko para kay Lord. Amen? Wala akong pakialam sa gusto niyong sabihin. Sabihin, isipin niyo na ang gusto niyong isipin sa akin. Basta ako, I will stand firm. Hindi ko iiwan yung ginagawa ko for the Lord. Amen? Alam niyo po mga kapatid, para magawa natin yung katulad na ginawa ni Nehemiah sa ating Panginoon, kailangan po talaga natin ng isang matibay at malalim na foundation. Para mapanindigan natin yung sinasabi natin, yung kinukumit natin kay Lord, kailangan natin talaga ng matibay na foundation. Ako po ay nasa construction business at araw-araw nakakakita ako ng mga malalaking pundasyon. Nakita niyo po itong photos po, no? Please, nga po yung tsura. Sa pagtatatayo ng building, meron ko dyan, picture. Iba din. Next. Yan. Sa pagtatayo ng building, lalo na pag mga matataas na building, ang tibay po niyan ay nakasalalay sa pundasyon. Okay? So may mga tamang materyales na para makapagpatayo ka ng mataas na building. Ang mga materyales po na kailangan dyan ay hindi humura. Talagang mahal. Pinagkakagastusan. Mahal, kailangan bilhin para sa ikatitibay ng pundasyon. Bakit po? Kasi para pag dumating yung pinakamalakas na lindol, na shakings, hindi masisira yung building. Ang tanong, kumusta po ang foundation mo ngayon? Kumusta ang pundasyon mo natin ngayon? Kumusta ang pundasyon ng iyong pananampalataya? Alam niyo po, ang Diyos ay nagbigay din sa atin ng mga materials para makapag-build tayo sa ating buhay ng pundasyon. Alam niyo po yung materials na yan, binigyan tayo ng Diyos ng 3 pako at 2 muebles. 3 pako, 1, 2, 3, at 2 muebles. Binigyan tayo ng Diyos ng mga materyales. At ito pong materyales na to, ang pinakamahal sa lahat ng materyales. Bakit po? Kasi ito po ay binayaran ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng kanyang kaisa-isang anak ng ating Panginoong Yesus.
Sa dahilan na para iligtas ka at ako doon sa kalunos-lunos na buhay sa impyerno. That time, God is in a great work. Hindi siya nagpatinag. Hindi siya nagpa-distract sa mga bashers niya. He fulfilled His purpose. He died on the cross for you. Then after 3 days, He resurrected. Bakit? Dahil ganun ka kamahal ng Panginoon. Dahil ganun tayo kamahal ng Diyos. Let's continue po. Can I call si El? Mga kapatid, ang reason bakit natin kailangan patibayin ng faith natin, kasi sure ball, may darating na mga shaking sa buhay natin. We don't know kung kailan, we don't know the specific time, pero sure ball na may darating na shakings. Kaya madalas po sinasabi ni Paul, sinasabi ng Diyos sa atin, kung hahanap kayo ng pundasyon ng inyong buhay, si Jesus ang piliin niyo. Kasi lahat ho ng available na pundasyon dito sa mundo, maliban kay Jesus, lahat ho ay shakeable. Amen? Lahat ng mga temporary things ay shakeable. Ngayon 2026, dapat mabuo sa ating isipan yung Nara mentality. Mga kapatid, gusto ko po ibigay sa inyo itong mentality na natutunan ko. Ang tawag ko ito ay Nara mentality. Puno ng Nara. Kung gusto mong umangat, kailangan mong mas lumalim. Amen? Katulad ng isang puno, ang puno ho ay ang kanyang dependency para maging mayabong, para mas lalong umangat o mas lumaki. Kailangan niyang lumalim sa lupa. Kung gusto mo mag-try, kailangan mas malalim yung roots mo ngayon. This 2026, work it out doon sa mga roots, sa faith mo sa Panginoon. Wala kang makikitang puno po, no? Especially Nara, na na-break sa gitna ng bagyo. May nakita na po ba kayo? Isang punong malaking Nara na na-break sa gitna ng bagyo. Wala pong ganun eh. May nakita po ako, nag-bend. Siguro, nag-bend lang, pero hindi ko na-break. Listen to this. If you want to grow stronger, you need to push the soil down. Ibig sabihin, maging intentional tayo. Kung tinatamad tayo magbasa ng Bible, maging intentional tayo na magkaroon ng time para magbasa ng Word ni Lord. Amen. If you want to grow stronger, push the soil. Huwag masyadong maging mahiyain. This 2026. May mga pagkakataon sa ating buhay na kung gusto natin makamit yung goal natin, ano man yan na binigay sa iyo ng Diyos sa buhay mo, kailangan alisin natin yung pagiging mahiyain natin. Lalo na kung ang ginagawa mo ay magbibigay ng glory sa Lord. Learn to say no. Sabi niyo nga po, no. Learn to say no sa mga tao at bagay na alam mo makapagpapatigil sa iyo to finish the great work. Learn to say no. Mga kapatid, alam ko pong hindi madali ang dumadaan sa isang bagyo. And even me and my wife, there are many times na dumaan kami sa napakalakas na bagyo po ng aming buhay. Hindi po madali ang dumaan sa bagyo. Amen. Merong fear, may mga time na talaga mapapatanong ka sa Diyos, Lord, nandiyan ka ba talaga? Merong mga shakings na mapapaisip ka na humahanap ka na lang ng ibang makakapitan. Pero alam niyo po, mga kapatid, merong pagpapala, meron palang blessing sa mga taong nanatili. May mga pagpapala pala sa mga taong nag-remain para tapusin yung great work for God. Ang pagpapala kung ito ay higit pa sa mga material things na inaasam natin. Ang mga pagpapala nito ay hindi mo mabibili sa kahit anumang halaga. Kapayapaan sa isip at sa puso. Yun yung natutulog ka ng mahimbing sa gabi at nagigising ka sa umaga na merong sigla at lakas para harapin ulit yung bagong araw. Para mapaglingkuran mo ulit ang Diyos. Yun po yung tunay na blessings para po sa akin. Amen. Napansin niyo po ba ito? Kapag may shakings, may blessings. Amen. Amen. Kapag may shakings, may blessings. It happens to Abraham. It happens to Joseph the Dreamer. It happens to King David. It happens to Paul. Marami sa ating mga kapatid ngayon mapapatunay na after ng shakings nila at sila ay nag-remain, natikman nila, naranasan nila yung pagpapala ng Diyos. Nakakalungkot po, marami pong mga tao ngayon, even mga Christian, hindi nakakarating sa blessings. Bakit?
Kasi isang shake lang, guguho na. Nagkamali lang ng isa yung asawa, hiwalay na kagad ang solusyon. Abo, nalugi lang sa una yung negosyo, titigil na kagad at hindi lang pa-practice ng tithing. Nakorek lang ni Pastora Hana. Dilipat na kagad ng church. Saan ko dito malapit church dito? Dito na ako sa kabila, medyo aircon doon, malaki pa. Nakorek lang. Hahanap na agad ng perfect church. No, mga kapatid? Makahanap ka ba ng perfect church at nandun ka na? Hindi na perfect yun. Kasi nandun ka na. Walang perfect church. Ano po ang punto ko dito, mga kapatid? Na kapag po may shakings, listen to this, kapag may shakings, may speaking na nangyayari. Na kapag may shakings, na-realize ko, nagsasalita ang Diyos. Doon siya shakings na yon. Hindi mo kailangan mag-overthinking kapag may shakings. Ang kailangan mong gawin is makinig. Dahil kapag may shakings, nagsasalita ang Diyos every time na may shakings. Sino ba nagpadala ng shakings? Maraming mga Christians ang thinking kapag may shakings, ito ay padala ng demonyo. Tama mo ba? Amen? Pag may shakings, padala ng demonyo. Pastor, nakakaramdam ako na pala nakitang batok. Tinitira na naman ako ng demonyo. Pero yun pala, sa kinain mong prescript ata kahapon. Diba? Pastor, hindi ako makatulog sa gabi. Yung demonyo kasi, talaga naman. Yung pala, kakakapin mo lang. Kaya yung tuloy, sa sobrang judgmental natin sa demonyo, yung demonyo gusto nang mag-born again. Mga kapatid, may mga shakings po na padala ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga every time po may mga shakings na nagaganap, ang punto ko po, makinig tayo. Nagsasalita ang Diyos habang may shakings. Hebrew 11:26. Patapos na po tayo. When God spoke from Mount Sinai, His voice shook the earth. But now, He makes another promise. Sabi doon, once again, sabi ni God, once again, I will shake not only the earth, but the heavens also. Ibig sabihin, i-shake ni Lord, magkakaroon ng shakings, i-shake ni Lord yung mga temporary things, yung earth, all created things, pati yung mga eternal things. Brothers and sisters, there are times that God orchestrated the shakings we experience. Si Lord na nagpadala. Hindi po para wasakin ka, but to make you realize and think kung si Lord pa ba ang foundation ko or hindi na. Kaya po may shakings, may testing, may trials, may problems para po ma-realize natin kung si Lord pa ba ang pundasyon ng buhay natin. Sometimes, the Lord will shake what the world cannot break. Amen? Just to show you how faithful is the Lord to His promise. Pinangako niya po na walang iwanan. Sabi sa katabi, walang iwanan. Kasi sabi ni Lord, walang iwanan. Walang iwanan. Ang sabi ni God, I will never leave you. I will never abandon you, says the Lord Almighty. Now, sabi ni Lord sa Hebrews next verse in 27, sabi niya, this means that all of creation will be shaken and removed. All of creation, temporal and eternal. Christian ka man o hindi, lahat magkakaroon ng shakings, all of creation. Para sabi niya, so the only unshakable things will remain. Natutuwa po ako, may kasama po tayo mga nanay no, na nandito. Gusto ko lang pabigyan ng illustration din. Alam niyo po yung pagtatahim? Yung mga bata ngayon, hindi na alam yung pagtatahim eh. Yung pong bigas na nilalagay sa bilahon, di ba? Nalala po yung lola ko dati, pag nagtatahim yan. Nanonood ako kasi tinitingnan ko kung paano mahiwalay yung langgam, kung paano mahiwalay yung mga palay doon sa bigas. Pagtatahim. Ang ganda po ng process. So meaning po, ang Diyos, pag nagpadala ng shakings, inaalis lang niya kung ano yung mga bagay na hindi mo kailangan. Amen? Aalisin lang ng Diyos yung mga bagay na hindi mo kailangan. Ang shakings po ay para sa atin. Amen? Here's ang mga last illustration. Meron pong,
can I call the volunteer ho? Pwede mo tawagin mo na lang si Clark. Clark, halika ko. Bro, mamili ka. Coke or tubig? Tubig. Tawag sa iyo ko. Saan ka naman? Okay. Doon ka bro. So ang gagawin natin, lahat ng gagawin ko, gagawin mo. Lahat ng gagawin ko rito sa battle, gagawin mo. Okay? So hindi ka titigil hanggang di ako titigil. Okay? Okay? Watch. Sabi pa ako ah. Check lang. Okay. Open. Ano pasin niyo po? Thank you Kuya Clark. Ang napansin ko po, mga kapatid, walang problema sa shakings. Parehas naman namin shinake. Walang problem sa shakings. Amen? Ang problema, yung laman ng puso natin. Amen? Dahil every time nagkakaroon ng shakings, talaga, kunin mo na lang po yung mic. Dahil every time ho na merong shakings na nangyayari, ang goal ni Lord is tanggalin kung ano yung hindi nararapat sa buhay ng mga anak niya. Kaya nga po, pag may shakings, hindi problema ang shakings. Every time na may shakings, let's check kung ano yung laman ng puso natin. Let's remain and never give up. 2 Corinthians 4:16. That is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. Next verse, for our present troubles are small and won't last very long. Yet they produce to us a glory that vastly outweighs them and will last forever. And the last verse namin ni Paul, so we don't look at the troubles we can see now. Hindi tayo nagpo-focus sa shakings. Rather, we fix our eyes on things that cannot be seen. For the things we see now, mga temporary things, will be gone. But yung mga things na ginagawa mo for the Lord will last forever. Pwede ba tayo tumayo ngayong umaga nito mga kapatid?